At pag-uusapan natin ang ikaapat na aklat sa seryeng History of Redemption, ang malalim at mahiwagang providence ng Diyos. Kaya ito ang temang tatalakayin natin para sa pangalawang lekturang ito. At bago natin ito talakayin, gusto kong basahin ang Deuteronomio, Kabanata 32, talata 7. Nabasa na ito ni Pastor Jabez dati at makikita ito sa bawat pabalat ng seryang Asterisk History of Redemption. At sinasabi nito, alalahanin mo ang mga araw nung unang panahon, isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Tanungin mo ang iyong ama at sasabihin niya sa'yo. Ang iyong mga matatanda at sasabihin nila sa'yo. Ito ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya ang paksa ko ay ang kasaysayan ng ang mga hari ng Hilagang Israel at ang pangangasiwa nito sa kasaysayan ng pagtubos. Kaya titingnan natin kung paano ginamit ng Diyos ang kasaysayan ng mga hari. Ginamit ng Diyos ang mga hari bilang kanyang mga instrumento upang matupad ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ang kasaysayan ng mga hari ay talagang kasaysayan ng pagtubos. Hindi lang ito kasaysayan, kundi kasaysayan ng ang pagtubos ay batay sa pagbabayad sala ni Jesus sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya hindi lamang ito kasaysayan ng nangyahari, kundi ito ay kasaysayan ng pagtubos. Kung titingnan mo ang mga kawikaan, sa Kabanata 21, talata 1, sinasabi nito, ang puso ng hari ay parang mga daluyan ng tubig sa kamay. Ang Panginoon at ginagamit niya ito sa anumang paraan na naisin niya. At anong sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito sa atin na ang lahat ng nangahari ay nasa kamay ng Diyos at ginagamit niya sila upang matupad ang kanyang kasaysayan ng pagtubos. At kaya nga, kailangan nating maunawaan ang kasaysayan ng mga hari ng Hilagang Israel at ito ang ating paksa ngayon. At lalo na kapag mayroon tayong paghahambing at pagkakaiba ng mga taon ng paghahari, kaya ito ang mga taon ng paghahari ng mga hari ng Timog at hilagang mga taharian, makikita natin kung paano naganap ang kasaysayan ng pagtubos sa magulong mga panahon at sa kabila ng patuloy na mga hadlang ni Satanas sa pamamagitan ng malalim at mahiwagang probidensya ng Diyos. Kaya kailangan nating maunawaan ang mga taon ng paghahari ng mga hari. Ang unang punto ay ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang tumpak na kronolohiya ng mga taon ng paghahari. Kaya maaaring ito ay isang bagong termino. Ang mga taon ng paghahari ay mga taon ng pamumuno. Kaya maaaring ito ay isang bagong termino, mga taon lang pamumuno. Kaya kailangan nating magtatag ng tumpak na kronolohiya ng mga taon ng pamamahala, ang mga taon ng paghahari. At bakit ganoon? Dahil ang kasaysayan ng pagtubos na nakasentro kay Heso Kristo ay hindi basta-basta nagpapatuloy, kundi ito ay natutupad ayon sa eksakto at tiyak na takdang panahon ng Diyos. Kaya ang Diyos ay may kalendaryo at oras. Ang kasaysayan ng pagtubos ay natutupad ayon sa eksaktong kalooban ng Diyos. Talaorasan. At kaya naman, gaya ni Doktor, sa unang lektura sa Exodo Kabanata 12, talata 1 hanggang 2, nangaral si Philip Lee na nagbigay ang Diyos ng bagong kalendaryo sa mga tao bago sila lumabas sa Ehipto. At sinabi niya na ang araw na ito ang unang buwan at ang unang araw. Kaya ng araw na yon, nagbigay siya ng bagong kalendaryo. Unang araw at unang buwan noon. At bakit sila binigyan ng Diyos ng bagong kalendaryo? Dahil sinasabi ng Diyos na buhay ka ayon sa sarili mong panahon. Pero ngayon, kailangan mong mabuhay ayon sa aking panahon. Kailangan mong lumakad kasama ko ng may pagpapakumbaba at lumakad ayon sa aking mga panahon. At kaya nga ibinigay ng Diyos ang bagong kalendaryong ito. Ito ay isang bagong simula para sa mga tao ng Israel. At kapag naniniwala tayo kay Jesus, kailangan nating ngayon ng isang bagong simula, isang bagong puso, at kailangan nating lumakad kasama ng Diyos.
Ayon sa kanyang panahon na kaya sa Exodo, Kabanata 12, talata 44, sinasabi na ilang taon na nirahan ang mga Israelita sa Ehipto? 430 taon. At sa katapusan ng 430 taon hanggang sa araw na iyon, inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto. Hanggang sa mismong araw na iyon, hindi ba't kamangha-mangha iyon? Hindi pa ito isang araw bago yun. Hindi pa isang araw lumipas, ngunit binibilang nga ng Diyos ang bawat araw. At nang maganap ang 430 taon, sa mismong araw na iyon, inilabas ng Diyos ang bayan mula sa Egipto. At sa gayon ay makikita natin na ang kasaysayan ng pagtubos ng Diyos ay natutupad ayon sa kalendaryo ng Diyos, ayon sa talaorasan ng Diyos. Sinasabi sa Galatia, Kabanata 4, versikulo 4, ngulit nang dumating ang kaganapan ng panahon, si Jesus ay naparito sa lupang ito. Ang salita ay naging maman. At dito natin nakikita na ang lahat ay tumatakbo ayon sa takdang panahon ng Diyos. Bukod pa rito, iniutos sa atin ng Diyos na isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Ito ang Deuteronomio 32, talata 7. Deuteronomio 32, talata 7. Isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Alalahanin ninyo ang mga araw noong unang panahon. Isaalang-alang ninyo ang mga taon ng lahat ng lahi. At tingnan natin ang Hebrayo. So, Benu, Shinot, Dor, Vador. Kaya, ang salitang bino ay nangangahulugang isaalang-alang. At ang pagsasaalang-alang ay nangangahulugan ng pag-unawa. Ang ibig sabihin nito ay magsaliksik. Ang ibig sabihin nito ay mag-isip. Kaya ano ang hinihiling ng Diyos na ating maunawaan? Sa syanot na ito, ang syanot ay mga taon. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na pag-aralan ng mga taon. Sinasabi niya sa atin na pag-aralan ang kronolohiya. Kronolohiya at mga panahon, mga petsa. At ang Dorvavador ay para sa lahat ng henerasyon. Kung wala anumang kulang sa lahat ng henerasyon. Kaya malinaw na iniutos sa atin ng Diyos na pag-aralan ang mga taon, ang kronolohiya, at ang mga panahon at petsa ng lahat ng henerasyon. Ito ang utos ng Diyos para gawin natin ito. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta na lang itong palampasin at sabihin, nako, maniniwala na lang tayo, alam mo na, nang hindi nalalaman ng mga taon. Kaya may tatlong dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang kronolohiya. At una sa lahat, inilalantad nito ang hubad na katotohanan ng mga makasaysayang katotohanan. Kaya maaring pilipitin o ilagay sa wala sa pagkakasunod-sunod ang katotohanan ng kasaysayan. Bukod pa rito, ang mga makasaysayang salaysay ay maaring maling maunawaan bilang katang-isip lamang o maaari itong tuluyang maglaho. At kapag pinag-aralan natin ang mga kronolohiya ng Biblia, ang mga taon ng Biblia, mauunawaan natin ang eksakto. Ano ang nangyari, sa anong konteksto, sa anong sitwasyon. Kaya alam mo, halimbawa, tingnan natin ang edad. Kaya kapag tayo ay ipinanganak ng may kaayusan. Kaya sabihin nating may isang taong ipinanganak noong 1976 at may isang taong ipinanganak noong 1980 at ito ay mahalaga sa unawain ang pagkakasunod-sunod ng kapanganakan dahil ipinapakita nito kung sino ang nakatatanda at kung sino ang nakababata. Kaya naman, napakahalaga ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, lalo na sa mga tuntunin ng kasaysayan ng pagtubos. Pangalawa, ang isang tumpak na pag-aaral ng kronolohiya ay nagpapakita ng malalim at mahiwagang providensya ng Diyos. Kaya ito ang pamagat ng aklat at ang Diyos ay mas dakila kaysa sa lahat. At ang kanyang soberanya ay namamahala sa buong nakikita at di nakikitang sansinukob. Kasaysayan at ang ating mga personal na buhay. Sila sabi sa mga awit 103:19 na itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga langit.
at ang kanyang soberanya ay namamahala sa lahat. Kaya ang Diyos ay isang dakilang Diyos at siya ang namamahala sa buong sansinukok, kasaysayan, at maging ang ating mga personal na buhay. Diyos ang nakakaanyam. Ilang buhok ang mayroon ka sa iyong ulo. Alam niya kung ilang beses kang bumangon at kung ilang beses kang humiga. Alam niya ang nararamdaman mo ngayon. Nasasaktan ka at nagagalit ka at nalulungkot ka. Alam niya ng Diyos dahil siya ang pinakadakilang Diyos sa lahat. At naniniwala kung kasama natin siya rayon. Naniniwala ka ba dyan? Amen? Kaya ang espesipikong interbensyon at pagpapatupad ng Diyos sa kanyang plano ng pagtubos sa loob ng kasaysayan ay tinatawag na providence. Abhame? Kaya naman, ang isang tumpak na takdang panahon ng mga taon ng paghahari ng mga hari at mga pangyayari ay nagpapakita ng malalim at mahiwagang paglalaan ng Diyos. Kaya napakahalaga nito. Susunod, ang isang tumpak na pag-aaral ng kanilang mga kronolohiya ay nagpapakita ng pangangasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos ng buong sigla. Kaya parang puzzle. Kapag pinagsama-sama natin ang kronolohiya at mga taon sa isang perpektong pagkakasunod-sunod ng panahon, ito ay nagiging isang mas malaking larawan. At kung isa lang ang meron tayo, hindi natin makikita ang mas malaking larawan. Ngunit kapag pinagsama-sama natin ang mga piraso ng puzzle at bumuo ng tumpak na kronolohiya at timeline, saka natin makikita ang mas malawak na larawan kung paano gumawa ang Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. At upang ang kasaysayan ay dinamiko at ganap na mabubuhay. Kaya kapag nakita natin ng mas malawak na larawan, magkakaroon tayo ng malawak na pananaw kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa ating mga buhay pananampalataya. At matututunan natin ng mga mahahalagang bagay, mga espiritual na aral, upang tayo ay magbago sa ating mga puso at sa ating mga isipan, dahil nakikilala natin ang puso ng Diyos. Ito ang puso ng Diyos. Kaya, sa pamamagitan ng lekturang ito, habang nakikilala natin ang puso ng Diyos at kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay, naway magbago kayo sa inyong mga katawan, sa inyong mga isipan, at sa inyong mga puso. At idinadalangin at binabasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Pangalawang punto, mga pangunahing punto sa pagkalkula ng mga taon ng paghahari. Kaya, gaya ng sinabi natin, ang mga taon ng paghahari ay mga taon ng pamumuno sa Hilagang Israel. Kaya hindi natin pinag-uusapan ang katimugang Huda. Pinag-uusapan natin ang Hilagang Israel. At may apat na prinsipyo na kailangan nating maunawaan upang makalkula ang kronolohiya at mga taon ng paghahari ng mga hari. Kaya, apat na prinsipyo. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan ang pamamaraan ng pagpepetsa, ng pag-akyat at hindi pag-akyat. Kaya ang pag-akyat at ang hindi pag-akyat. Kaya kung titingnan natin ang paraan ng pagpepetsa ng pag-akyat dito, sa tuwing may hari na uupo sa trono, iyon ay nagiging isang taon ng session. Kaya hindi ito ang unang taon. Hindi ito unang taon. Ito ay tinatawag na taon ng sesyon. At ang susunod na taon ay ang unang taon ng paghahari. At ang susunod ay ang ikalawang taon ng paghahari at iba pa. Kaya ang unang taon na uupo ang hari sa trono ay tinatawag na taon ng pagluklok. Ngunit sa taon ng hindi pag-akyat, kapag ang hari ay umupo sa trono, otomatiko itong binibilang bilang unang taon. Kaya maaring isang sandali lang. Pwede naman itong isang araw. Maaari itong maging isang buwan o isang taon. Pero otomatiko na itong magiging unang taon ng paghahari sa ganitong uri ng pamamaraan. At ang susunod na taon ay ang ikalawang taon ng paghahari at ang ikatlong taon ng paghahari. Kaya kailangan nating maunawaan ang pag-akyat at paraan ng pagpepetsa na hindi gumagamit ng accession.
Kaya ginamit ng Hilagang Israel ang pareho. At maaari itong maging nakalilito. Pero si Doktor, gumawa si Reverend Abraham Park ng perpektong talaorasan at kronolohikal na balangkas ng lahat ng taon ng mga hari. At ang Hilagang Israel ay gumamit lang pamamaraang hindi pag-akyat sa pwesto sa pagkalkula ng mga taon ng paghahari. Mula sa unang hari, si Jeroboam, hanggang sa ikalabing-isang haring Jehoahaz. Kaya una kay Haring Jeroboam hanggang sa ikalabing-isang Haring Jehoahaz, gumamit sila ng non-accession. Pero pagkatapos ay magbabago ito. Nagbabago ito. Mula sa ikalabindalawang Haring Joas hanggang sa huling hari, ang ikalabinsyat na Haring Hosea, ginamit nila ang pamamaraan ng pagpepetsa ng taon ng pagluklok. Kaya nagbago sila sa kalagitnaan ng kung paano sila. Nakatala ang mga taon. Kaya gusto kong ipakita sa iyo ang chart na ito. At ang chart na ito ay sistematikong inorganisa at ipinakita sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo. Walang ibang iskolar ang nakagawa ng ganitong uri ng chart. At ang chart na ito ay nasa ikaapat na aklat. Nasa ikaapat na libro na yun. Kaya kung hindi mo pa nabibili ang pang-apat na libro, kasama na ito sa pang-apat na libro. Kaya gaya ng ipinaliwanag ko, mula kay Jeroboam hanggang kay Jehoahaz, gumamit sila ng paraan ng pagpepetsa na hindi batay sa taon ng pag-akyat, paraan ng pagpepetsa ng hindi taon ng pag-akyat. At pagkatapos mula kay Joas, kay Hosea, paraan ng pagpipetsa ng pag-akyat. Kaya may pagbabago rito mismo. Kaya kailangan nating maunawaan kung paano nila kinalkula ang mga taon. Una, sa ganitong uri ng konsepto. Kaya halimbawa, ang unang hari, si Jeroboam, ay naghari sa loob ng 22 taon. Sinasabi ng Biblia na 22 taon. Kaya 22 taon. Sinasabi sa unang hari, 14-20 na si Jeroboam ay naghari ng 22 taon. Kaya tingnan natin ito sa pagkalkula mula sa pag-akyat at hindi pag-akyat. Kung gagawin natin ito mula sa isang pamamaraan ng sesyon ng taon, siya ay naghari mula 930 BC hanggang 908 BC, kaya taon ng hindi pagsali. Hindi na natin isasama sa bilang ang pinakaunang taon na lumipas. At pagkatapos nito ay magpapatuloy na tayo. Ang susunod na taon ay ang unang taon at iba pa. Noong 908, ito ang magiging ika-22 taon, ngunit hindi ito tama. Hindi ito tama. Ginamit nila ang taon ng hindi pag-akyat sa trono noong panahon niya. Kaya hindi pagsaling eh. Kaya ang unang taon ay ang unang taon. At ang kanyang ika-22 taon ay naging 909 BC. Kaya tama ito. Si Jeroboam ay naghari sa loob ng 22 taon mula 930 hanggang 909 na BC. Tama ito. Kaya hindi ito 908 BC. Hindi ito tama. Bakit? Dahil ginamit nila ang taon ng hindi pagsali. Taon ng hindi pagluklok noong panahon ni Jeroboam. May katuturan ba iyon? Sana naniniwala ako. Kaya balik tayo sa ating screen dito. Si Jeroboam, naghari siya mula 930 hanggang 909 na BC. Sa loob ng 22 taon. Kaya dito natin nakikita yan. Dahil ginamit nila ang pamamaraan ng pagpepetsa na hindi batay sa taon ng pag-akyat, ito ay binilang mula 930 hanggang 909. At siya ay naghari sa loob ng 22 taon. Kaya napakahalaga nito. Susunod, kailangan nating unawain kung paano naitala ang mga taon ng paghahari. Diya, paano naitala ang mga taon ng paghahari? At ang mga hari ng paghahari sa Hilagang Israel ay palaging ipinaliliwanag mula sa kanilang sariling pananaw at pamamaraan ng pagkalkula ng mga taon ng paghahari. At kabilang dito ang mga cross-reference sa mga hari ng Timog Juda. Kaya kapag nagpapaliwanag sila tungkol sa paghahari ng Hilagang Israel, palagi itong nakasulat sa kanilang pananaw. Ang kanilang pananaw.
Kaya hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang halimbawa upang matulungan kayong maunawaan ang konseptong ito. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang Hilagang Israel, tinutukoy nito ang mga hari sa kanilang pananaw. Kaya sa Canada, mayroon tayong sistemang metriko. Kaya sinusukat natin sa kilo, at sinusukat din natin sa kilometro, at sinusukat natin sa litro. Iyan ang mga sukat na ginagamit sa Canada at gayon din sa iba pang bahagi ng mundo. Sa USA, ginagamit nila ang sistemang imperial, hindi ba? Kaya hindi kilo, kundi libra ang ginagamit nila. Kaya ilang libra ang timbang mo? At gumagamit silang milya at gumagamit sila ng mga quartz upang sukatin ang likido. Kaya gumagamit sila ng ibang pamantayan ng pagsukat. At kaya, kung titingnan mo, mga material mula sa Estados Unidos, Amerika, lahat ay isinulat mula sa pananaw ng Amerika. Lahat ay nakasulat sa pounds, miles at quarts. Pero kung pupunta ka sa Canada, nakasulat na ang lahat. Sa sistemang metriko, alam mo na, kilo, kilometro at litro. At kahit na ang Canada ang nagpapaliwanag tungkol sa US, magpapaliwanag pa rin ang Canada sa kanilang pananaw. Alam mo, ang USA ay may 50 estado. At alam mo, ang Texas ay isa sa pinakamalaking estado. Alam mo, 14,000 kilometro iyon. Kaya kahit na nagpapaliwanag ang Canada tungkol sa US, ginagamit nito ang kanilang pananaw. Sa parehong paraan, kapag ipinaliwanag ang mga hari sa Hilaga, ipinapaliwanag nito ito ayon sa kanilang pananaw. Sa kanilang pananaw, at ito ay napakahalaga. Kaya kumuha tayo ng isang halimbawa dito. Kaya 1 Hari, Kabanata 15:25. Sinasabi rito, si Nadab na anak ni Jeroboam ay naging hari sa Israel noong ikalawang taon ni Asa, hari ng Juda. Kaya pinag-uusapan natin si Nadab. Ito'y tumutukoy sa pangalawang hari, ang anak ni Jeroboam. At siya'y naghari at naging hari sa ikalawang taon. Si Asa ay hari ng Juda at siya'y naghari ng 2 taon. Kaya tingnan natin to. Kaya pinag-aralan lang natin ang paghahari ni Jeroboam mula 930 hanggang 909 BC. Kaya ito ang ika-22 taon at narito sila. Ang kanyang anak ay naging hari at ang taong iyon ang naging unang taon. Hindi ito taon ng sesyon, ngunit ang taon na uupo siya sa trono ay ang unang taon, at pagkatapos ay ang 908 ay ang ikalamang taon. At ito, kapag tiningnan natin ang Asa, sinasabi nito na noong ikalawang taon ni Asa na hari ng Juda, at sa gayon ay naghari si Asa noong 910 BC hanggang 869 BC. At kaya ipinaliliwanag nito ang tungkol kay Haring Asa ng Timog Juda sa pananaw ng Hilagang Israel. At kaya 910 ang kanyang unang taon. Kaya ito ay isang paraan na walang aksesyon. At ang ikalawang taon ay 909. At kaya dito, ang lahat ay nahuhulog sa perpektong kalkulasyon. Ang lahat ay perpektong nakahanay kapag naunawaan natin ang konseptong ito. Kaya lahat ay nakasulat sa pananaw ng Hilagang Israel. At susunod, kailangan nating maunawaan kung aling kalendaryo ang ginagamit. Aling kalendaryo? At ginamit ng Hilagang Israel ang kalendaryo mula Nisan hanggang Adar. Kaya unang buwan hanggang ikalabindalawang buwan, ito ang kanilang kalendaryo. Ngunit sa kabilang banda, ginamit ng Katimugang Juda ang kalendaryo mula ikapitong buwan hanggang ika-6 na buwan. At ito ang kanilang taon. Ngunit, ginamit ng Hilagang Israel ang kalendaryong Nisan mula unang buwan hanggang ikalabindalawang buwan. Kaya dito, kung titingnan mo ang chart dito, Hilagang Israel, nagsisimula sila mula sa unang buwan hanggang sa ikalabindalawang buwan. At kung hahatiin mo ito sa unang kalahati at ikalawang kalahati, ang unang buwan hanggang ika-6 na buwan ay tinatawag na Avia. At ang ikapitong buwan hanggang ikalabindalawang buwan ay tinatarog na B, maging.
Ngunit ang katimugang Juda ay gumamit ng kabaligtaran na paraan na paggamit nila sa kalendaryong Tishri mula Tishri hanggang sa ika-6 na buwan, kaya naiiba ito. Ginamit ng Hilagang Israel ang kalendaryong Nisan mula Nisan hanggang Adar. Ito ang unang taon. Halimbawa, sa Amerika, ang paaralan sa USA ay nagsisimula sa Setyembre. Ang paaralan ay nagsisimula sa Setyembre. Ngunit sa Korea, magsisimula ang pasukan sa Marso. Kaya Marso ang simula ng taon. Ibang sistema yan. Pero sa US, o sa Canada, o sa iba't ibang lugar, Setyembre ang unang araw ng pasukan, unang buwan ng taon ng pasukan. Kaya sa ganitong paraan, gumagamit sila ng iba't ibang kalendaryo at pag-unawa rin sa mga rehensya at magkasanib na paghahari. At kung minsan ay 2 hari o kahit 3 hari ang naghari ng sabay ng ganito. Kaya sila ay nagsasapawan. 2 hari ang naghari ng sabay sa ilang partikular na panahon. Kaya, ang isang rehente ay kapag ang isang tao ay napili upang maghari dahil ang hari ay hindi maaaring gumanap ng tungkulin dahil sa sakit o siya ay masyadong bata pa. At ang isang rehente ay isang taong namumuno para sa kanya. Ngunit ang magkasanib na paghahari ay isang sitwasyon kung saan 2 hari ang magkasamang naghahari. Kaya ito ay kapag nagiging magkapatong-patong ang oras. Kaya kailangan nating intindihin iyon. Kaya ang susunod, pangatlo, balangkas ng yugto ng panahon ng Hilagang Israel. Kaya't ating susuriin ng mabilis ang panahon ng Hilagang Israel. At meron pa tayong isa pang punto pagkatapos nito at magtatapos na tayo. At kaya pinili ng Diyos si Saul. Maulit, naghari si Saul mula 1050 BC hanggang 1010 BC sa loob ng 40 taon. Ngunit sinuway ni Saul ang salita ng Diyos at siya ay itinakwil ng Diyos. At kaya ang monarkiya ay nagsimula kay Haring David. Kaya't si Haring David ay naghari sa loob ng 40 taon mula 1010 hanggang 970 BC. At si Haring Solomon ay naghari mula 970 hanggang 930 BC. Sa loob ng 40 taon. At makikita mo mga talata doon. At ito ay noong ang bansa ay iisa pa. Ngunit pagkamatay ni Solomon, ang bansa ay nahati sa dalawa. Hilagang Israel at Timog Juda. At ito ay isang bagay na napakasakit para sa puso ng Diyos na makitang nahahati ang bansa. Hindi kailanman nais ng Diyos na tayo ay magkawatak-watak, ngunit nais niya na tayo ay maging isa. Amen? Amen? Gusto niya tayong maging isa. Ngunit ang bansa ay nagkawatak-watak at ang Diyos ay labis na nalungkot. At ang Diyos ay labis na nalungkot nang ang bansa ay magkawatak-watak. Abdeya, makikita natin na ito ay nahati sa katimugang kaharian ng Huda at hilagang kaharian ng Israel. Kaya narito ang 2 kaharian sa isang sulyap. Kaya si Rehoboam ang unang hari ng katimugang kaharian ng Huda, kaya katimugang kaharian. At merong 20 hari, kaya 20 hari, 20 araw. At ang huling hari ay si Sedekias. Ngunit sila ay winasak ng Babylonia noong 586 BC. At sa huli, dahil sa tipan ng kordero, si Jesus ay nagmula sa lahing ito. At tatalakayin natin ang talaang kanan ni Jesus sa ikalawang panahon. Pero tingnan natin, hilagang Israel, kaya si Jeroboam ang naging unang hari ng hilagang Israel. At merong 19 na hari, ang huli ay si Hosea, kaya 19 na hari. 19 na hari, at sila ay winasak ng Assyria noong 722 BC. Kaya naman, sila rin ay itinuring na mga taong may tipan ng Diyos. Inanatili pa rin sila ng Diyos at nais niya silang magsisi.
ngunit nahulog sila sa idolatriya at kasalanan. At sila ay nawasak. Kaya mula kay Jeroboam hanggang kay Oseas, ito ang kasaysayan ng mga hari sa Hilagang Israel. Magpatuloy na tayo. Kaya ang huling punto, pang-apat, buod ng mga taon ng paghahari ng Hilagang Israel. Kaya ito na ang huling punto. At titingnan natin ang mga taon ng pamamahala ng Hilagang Israel. At kaya dito mo makikita sa iyong mga workbook. Makikita mo ang listahan ng 19 na hari mula kay Jeroboam hanggang kay Hosea. At kaya makikita mo na sila ay inuri sa mga dinastiya. Kaya ang unang dinastiya, si Jeroboam, si Nadab. Pangalawang dinastiya, Bahasya, Ela. Ikatlong dinastiya, sina Zimri at Tibni. Ikaapat na dinastiya, Omri, Ahab, Ahazias, Joram. Ikalimang dinastiya, Jehu, Joahaz, Joas. Sina Jeroboam II at Zacarias. Ika-anim na dinastiya, Shalom. Ikapitong dinastiya, sina Manahem at Tekahiyah. At ang ikawalong dinastiya, si Pekah. At ang ikasiyam na dinastiya, si Hosea. Kaya sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Alamin natin ang mga pangalang ito. Sumunod ka sa akin. Jeroboam. Jeroboam. Nadab. Basha. Ala. Zimri. Tibni. Omri. Ahab. Ahazias. Joram. Joas. Joahaz. Joas. Jeroboam II. Zacarias. Shalom. Manahim. Petsahayas. Petsa. At si Oseas. Kaya ito ang 19 na hari at maaari mong tingnan ang mga taon ng ulan at ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. Inaawit ng ating ama batang nasa Sunday School ang kantang ito. At kakantahin ko ito para sa iyo. Kakantahin ko ang isang kanta para sa iyo gamit ang asterisk, hanapin muna ang kaharian. At kabisado ng ating mga Sunday School ang mga pangalang ito. Kamangha-mangha para sa Sunday School na kabisaduhin ang lahat ng mga pangalan at petsang ito. Kaya pupunta ako. Subukan mong kantahin ang mga pangalan ng mga hari para sa iyo. Joho, sina Haring Jeroboam ang ikalawa, sina Sekaraya at si Shalom. Kasunod, sina Pekahaya, si Peka, at ang huling hari na si Hoshe. Ito ang mga hari ng Israel. Amen. Magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya muli, narito ang nakikita mo. Ang chart na ito ay isang perpektong chronological na talaurasan ng lahat ng mga taon ng paghahari ng mga hari sa Hilagang Israel. At mayroon ding parehong talaurasan sa format na Katimugan Juda. Kaya ang dalawang talaurasan at mga ilustrasyong ito ay makukuha sa ikaapat na aklat. At hindi natin maaaring masakop ang lahat, ngunit babanggitin ko lang ito ng espesyal. At una sa lahat, mula sa simula nito, ang Hilagang Israel ay nagrebelde at tumalikod sa Diyos. Malayo sa Diyos. At kaya, nagtayo si Jeroboam ng mga ginintuang guyak. Nagtayo siya ng mga matataas na lugar at mga altar para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ginawa niyang mga pare ang mga ordinaryong tao na nangungulekta ng pera mula sa kanila. Hindi sila mga Levita o hindi sila kwalipikado. Ngunit ginawa niyang mga pari ang mga ordinaryong tao. At binago rin niya ang petsa. Binago ang petsa ng kapistahan ng mga tabernakulo mula sa ang ikalabing-lima ng ikapitong buwan hanggang sa ikalabing-lima ng ikawalong buwan. Kaya binago niya ang mga araw ng Diyos. Hindi siya nabubuhay ayon sa takdang panahon ng Diyos. At si Jeroboam ay mula sa tribo ni Ephraim. Ayon sa unang hari, 11, 26.
At sa pahayag, Kabanata 7, pahayag. Kabanata 7, mga talata 1 at ang mga sumunod. Nabanggit ang 144,000, ngunit ang tribo ni Ephraim ang inalis. Bakit? Dahil ito ay dahil sa kasalanan ni Jeroboam. At tinakay niya ang buong bansa at ang kanyang mga inapo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya naman, sa halip na ihatid ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon, naipadala nila ang kasalanan at idolatriya. At ang kasamaan ay sa susunod na henerasyon. Kaya silang lahat ay masasamang hari. Ngunit ano ang idolatriya na yun? Sa Colossus 3:5, sinasabi nito na ang imoralidad, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman ay mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinasabi sa 1 Samuel 15:23 na ang pagsuway ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang hindi pakikinig sa iyong mga pinuno ay pagsuway at itinuturing itong idolatriya. At kaya ito ay ang ating puso ay puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kapag meron tayong kasakiman at kapag meron tayong pagnanasa at masasamang pagnanasa, kaya kailangan nating pagsisihan ng mga bagay na iyon. Isa pang mahalagang tandaan ay si Tibne ay hindi ibinibilang bilang isa sa mga hari ng Israel. Kaya ang unang hari, Kabanata 16, 21, 23, sinasabi nito na muli, ang Israel ay nahati muli. Pagkatapos, ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawang bahagi. Kalahati ng bayan ay sumunod kay Tibni at kalahati naman ay sumunod kay Omri. Kaya't ang ilan ay sumunod kay Tibni at ang ilan naman ay sumunod kay Omri. Ngunit kalaunan, natalo ni Omri si Tibni at namatay si Tibni. Ngunit si Tibni ay hindi kabilang sa mga hari ng Hilagang Israel. Kaya tingnan natin si Tibni mito. Kaya't naghari si Tibni mula sa 884 BC hanggang 880 BC. Ngunit ito ay kasabay ng panahon ni Omri. Kaya nagkaroon ng digmaang magkasama. Nagkaroon ng digmaan. Ngunit sa huli, si Tibni ay hindi ibinilang bilang isa sa mga hari ng Hilagang Israel. At kaya naghari si Omri mula 884 BC hanggang 873 BC sa loob ng 12 taon ayon sa kalendaryo noong panahong iyon. Kaya si Tiffany ay hindi isa sa mga hari. Gayon din, isang punto ay ang paghahari ni Ahab ang pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Hilagang Israel. Kaya maraming nilalaman ang tinatalakay sa Biblia tungkol kay Ahab. At ang kanyang anak na babae, si Atalia, ay nagpakasal kay Jehoram. At dahil nagpakasal sina Atalia at Jehoram, nagdulot din ito ng espiritual na kadiliman patungo sa Timog Juda. Kaya ang Hilagang Israel ang pinakamadilim sa panahong ito. Ngunit dahil din kay Jehoshaphat, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. At ipinakasal niya ang kanyang anak na si Jehoram kay Atalia, isang hentil. At dahil sa kasalang ito, nagdulot ito ng malaking kadiliman sa kasaysayan ng Katimugang Juda. At tatalakayin yan sa ibang pagkakataon. Kaya kailangan nating magpakasal sa mga mananampalataya. Yan ang aral na kailangan natong matutunan. At ang susunod, may dalawang salaysay tungkol kay Menahem. Kaya mayroong dalawang salaysay tungkol sa pag-akyat ni Menahem sa trono. At tingnan natin yan. At dito na tayo magtatapos. 2 Hari, 15, 14 hanggang 17, sinasabi rito, si Menahem na anak ni Gadi ay lumabas mula sa Tirsa at pumunta sa Samaria at sinaktan si Shalem na anak ni Jabe sa Samaria at pinatay siya at naging hari na kapalit niya. Kaya tinutukoy nito ang pagiging hari ni Menahem. At pagkatapos, sa talata 16 at 17, binanggit siyang muli. Nang ika-39 na taon ni Asarias na hari ng Huda, si Menahem na anak ni Gadi ay naging hari sa Israel at naghari ng 10 taon sa Samaria.
Kaya mayroong dalawang tala nung kanyang pag-akyat. Binanggit siya nito ng 2 beses. At saka bakit galon? Dahil kahit na naging hari siya, nagkaroon ng pagtutol sa tipsa sa loob ng 1 taon. At hindi nila binuksan ang mga pinto para sa haring si Menahem. Nilabanan nila ang kanyang pamumuno. Ngunit patuloy na sumalakay si Menahem sa loob ng 1 taon. At sa wakas, sinira nila ang mga pinto at pinatay nila ang lahat ng babae at mga sanggol at lahat ng lalaki. At pinapay nila ng tuluyan ang lahat. Kaya naman ang Menahem ay binanggit ng 2 beses. Kaya siya ay naging hari noong 752 BC. Ngunit gayon din, nang talunin niya ang mga tao ni Tisha. Siya ay naghari mula 751 BC hanggang 741 BC sa loob ng 10 taon. 751 BC hanggang 741 BC sa loob ng 10 taon. Tingnan natin nga. Kaya Menahem, kaya titingnan natin ang Menahem. At kaya dito sa seksyong ito, naghari siya mula 752. Ito unang pagbanggit. Ngunit, matapos niya makuha ang ganap na kontrol, naghari siya mula 751 hanggang 741 at ito ay 10 taon ng ulan. 10 taon! Pero tandaan, kung babalikan mo, ito ay isang paraan ng pakikipag-date na ginagawa sa loob ng 1 taon. Binago nila ang paraan ng pakikipag-date. At kaya 751 hanggang 741. Kaya ang 751 ay 1 taon ng sesyon. At kapag binilang mo ang 751 hanggang 741 BC ay 10 taon ayon sa paraan ng pagpepetsa ng taon ng pag-akyat. Kaya dito ay meron tayong espesyal na pagbanggit kay Menahem. Kaya bilang konklusyon, ang administrasyon ng kasaysayan ng pagtubos ay nagsiwalat sa kasaysayan ng Israel, ang kaharian ng Hilaga. Kaya una, sinasabi sa Pedro Kabanatang 2, talata siyam, tayo ang maharlikang pagkasaserdote. Kaya naman, kahit na nahati ang bansa, sila pa rin ang bayan ng Diyos na may pipan. At sa mga taga-Roma, Kabanata 11, talata 29, sinasabi na ang pagtawag ng Diyos ay hindi na mababawi. Kung tayo ay tatawagin ng Diyos, hindi niya susukuan ang kanyang mga tao. Kaya hindi siya sumuko sa mga tao sa hilagang Israel. Ngunit sila ay nalasak. Bakit? Dahil nagsunog sila ng insenso at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang unang dahilan. Pangalawa, hindi nila pinakinggan ang mga propeta ni ang kanilang mga babala. Hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. At kasunod, tinalikuran nila ang kautusan, ang tipan, ang salita ng Diyos. Tumalikod sila sa salita ng Diyos. At kaya nakikita natin na sila ay winasak ng Assyria. Mga minamahal kong kapatid sa buong mundo, kahit masasama ang mga hari ng hilagang Israel, mahal pa rin sila ng Diyos at umaasa siya sa kanilang pagbabalik. Sa katulad na paraan, ang Diyos ay matiyaga sa atin. Kapag tinatawag niya tayo, kahit na tinatalikuran natin siya, patuloy niya tayong inaalagaan. Kahit na tayo ay nadapa, siyang bumubuhay sa atin. Kahit na tayo ay mahulog sa tukso, inaalim niya tayo at pinagagaling niya ang ating mga pusong sawi. At kailangan nating makinig sa salita ng Diyos at magbalik loob sa salita ng Diyos at ipamana ito sa susunod na henerasyon. Dalangin ko na sana ay madala natin ang salitang ito ng Diyos at maipamana ito sa susunod na henerasyon. At sa susunod na henerasyon, at sa susunod na henerasyon, sa mga walang hanggang henerasyon. At idinadalangin at binababasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos.